my beloved Boss Mike Cervera. Oo, payo ko lang sa mga nagrarally ngayon, sa mandako ng Pilipinas, yung mga sumisigaw ngayon nang gusto pababain si Pangulong Bongbong. Siguraduhin ninyo kayong mga damuho. Siguraduhin ninyo kayong mga damuho kayo, ha? Kayo. Kayong mga magsisipunta sa rally, siguraduhin nyo na yan na dapat mapababa nyo na si Pangulong Bongbong. Kasi kapag hindi nyo nagawa yan, sigurado, yang mga kakampi nyo, yang mga pinoprotektahan ninyo na mga magnanakaw sa bansang ito, sigurado kulungan ang hantungan yan. Gawin nyo ng lahat sa pagprotekta nyo sa mga magnanakaw na yan. Tandaan nyo, sisiguraduhin ni Pangulo, kulungan talaga, mananagot talaga. Kaya, kayo, payo ko sa inyo, galing-galingan nyo na dahil huling barahan nyo na yan. Pag hindi nyo pa napababa si Pangulo, pagtatawanan namin kayo! Kininayo amin. Oo. Di ba? Sa Tagalog, mga putang ina nyo! Yun, Di ba? Di po ba mga kababayan ko? Paano? Yung mga nagraraling iba-iba rin na sinasabi. Yung iba gusto pababain si Pangulo. Pero, sa iba naman, eto sinisigaw ng mga tao. Kita nyo, pera ng bayan, botox ni Amy. Diba? Sa totoo lang, mga kababayan ko, itong kagaguhan ng mga ito lalong mapapahamak. Itong mga pinoprotektahan nila. Aminin nyo na may pinoprotektahan kayo kaya ginagawa nyo yan. Sino ba kasi ang pinoprotektahan nyo, Aber? Yung mga totoong mga magnanakaw. Ginagawa nyo na ng bayani, yung isa pang promotor ng magnanakaw. Saan kayo nakakita, mga kababayan? Saan kayo nakakita na yung magnanakaw ginagawa ng bayani ng mga yan? Sige nga, hindi ko maintindihan kung anong pinaghuhugutan, mga... Easy lang, ang aga-aga pa, Boss Mike. Init ang ulo mo. Nako. Sorry pero talagang nakakainang-ina Diba? Nakakainang-ina, mga kababayan. Biruin ninyo. Ang Pangulo ay nagbigay na ng mensahe na mananagot ang lahat ng mga kawatan. Hindi na magiging merry ang mga Pasko niyan. Abay, mga kababayan, ngayon gamit na gamit nila. Magkakaroon na daw ng bagong presidente. Magbilang na lang daw ng ilang araw. Sige nga, magbilang na lang daw tayo ng ilang araw at si Sara na daw ang magiging presidente at syempre maaabsuelto na lahat itong mga magnanakaw na merong mga ebidensya, may nagpapakita at may nagsasabi na nanunumpa sila, na sila'y nagsabi talaga ng katotohanan. Ito ang kabaliktaran ng may mga utak at walang utak na katulad nila. Sila naniniwala sa chismis. Chismis na gawa-gawa ng kakampi nila. Tayo mga kababayan nag-aanalisa. Tinitignan natin bawat salita, bawat sinasabit paliwanag ng mga testigong nanumpa. Ibig kong sabihin, iklian lang natin. Tayo mga kababayan, doon tayo sa nanunumpa, naniniwala. Yung bang kayang tayuan, yung kanyang sinasabi, saan? Sa korte, sa Senado, sa Kongreso. Pero mga kababayan, ang pinaniniwalaan ng mga bobot, tanga na katulad ng mga DDS
at mga nagrarally dyan sa Luneta. Hoy! Pinaniniwalaan nyo yung walang panunumpat, walang salaysay na maayos at iba-iba sinasabi? Saan kayo nakakita ng ganon, mga kababayan ko? Eh di yung mga bobot tanga lang, di ba? Kaya nga ho, mga kababayan, saan pa mga nakasapi na relihiyon, grupo, o ano mga organisasyon, yung mga tao ngayon, abay mga may matatalino na kinokontra nila yung pamumuno ng kanilang kinaaniban na kahit anong organisasyon paman. Kita nyo, mga kababayan ko? Kaya eto, mga kababayan, labanan na ng matalino at bobo eh. Sa mga naniniwala sa sasabi-sabi, sabi ng lolo't lola ko, wala kayong bait sa sarili. Kung kayo ay matalino, manuri muna bago bumuka ang bibig nyo. Tama po ba? Tama po ba, mga kababayan ko? Sabi nila kasi, mga kababayan, sabi ng lolo't lola ko ang naniniwala sa sabi-sabi, mga walang bait sa sarili. Ang nanunuri, ang nanunuri sa mga salita at kilos at gawa, siyang tunay na may alam at may katalinuhan. Baka sabihin nyo naman hindi, merong ebidensya. Alin ba ebidensya? Hindi, sabi ni Saldi ko, maraming ang mga matatalinong tao at yun din ang sinasabi natin na umuwi ka na, Saldi. Kasi nilaos mo si Hello Garci. Tama? Mga kababayan, nilaos nito si Hello Garci. Kung noong panahon ni Aling Maliit, Hello Garci, nauso. At biglang nag-sorry. Ngayon naman, Hello Saldi. Hello Saldi, sabi ni Sara Duterte. Baka naman pagkatapos ng 3 araw na rally nyo, baka mag-sorry si Sara Duterte. Sumama na rin kayo. Sumama na rin kayo. Para naman masabi nyo na, kamay Hanes, aamin na kaming mga tangat bobo kami. Tama, hindi masamang pag-amin yan. Kung inyong aaminin talaga, pagkaraan ng 3 araw, na kayo ay mga tangat bobo na mga sumama dyan, yun ay nagpapakita ng maaring kayo na ay natauhan. Tama? Ay, nako. Tigil-tigilan nyo kami. Tingnan nyo naman, mga kababayan ko. Sa pananalita netong mandarambong na tunay na umamin na to. Aking mga tao, sila. Kita nyo, mga kababayan ko. Sa itsura pa lang, alam nyo na hindi na. Galing sa puso at isip niya yung sinasabi niya. Galing na ito, mga kababayan, sa isang kapirasyong papel na isinulat yung sasabihin niya. Diba? Pakinggan nyo. Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo, mga kababayan ko. Mga kababayan ko, di sana nagpakita na siya habang papasok sa bahay ni Pangulo, habang papasok sa bahay ng idol nyo. Diba? Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Kita nyo? Yung mga deliveries po ay merong record. Yan. Ng aking mga tao. Kita nyo, mga kababayan ko, etong mga video na ito, etong mga maleta, eto na ho, ang dami ng butas no? Ang dami na hong butas na ito, mga kababayan ko, sa totoo lang, Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes. Kita nyo, inayunan si Gutesa na, nasaan na ba si Gutesa? Uy, Marcoleta, nasaan na si Gutesa? Ilabas nyo na siya.
Para naman matanong ng iba dyan na totoo yung itatanong, hindi yung gawa-gawa lang. Diba? Wala na si Gutesa, hindi na ako nagpakita. Yan po yung mga maleta. Pero eto, tignan ho ninyo. Lalakihan ko. Nakikita nyo ba yung bandang dulo? Nakikita nyo ba yung bandang dulo? Malalaki. Pero dito sa may bandang ibaba, maliliit. Sabi nga ni Nyulo, paano magkakasya ang 50 million sa maliit na maleta? Siguro naman may maleta kayong maleta, no? Imagine nyo mga kababayan ko, ha? Imagine ninyo na may maleta kayo, yung pang hand carry nyo. Ayan ho pang hand carry Pag 149, sabi nga nung isa ni Gutesa, yung mga tatak daw nung maleta, yung mamahaling brand. Yung bang mga bag ng mga artista at mayayaman na at mga social climber. Remoa. Sabi ni Gutesa, Remoa. Eto mga kababayan, parang binili sa Divisoria. Oo, pero nasa mall siya, 149 lang mga kababayan. Ito po yung maleta ng panglibre lang. Kung inyong maalala, kapag lumabas kayo ng airport, may madadaanan kayong duty free. Bilihan ng alak, bilihan ng chocolate, bilihan ng pabango. Yan po yung nililibre nila, no? Mukhang nagtipid pa yung production nila, mga kababayan. Etong gumawa nito, etong nagpakita nito, tong mga napakaraming maleta, nagtipid pa yung production nila. Siguro kung malimbat pa sa budget, ano? Sabi siguro ng production nila, bumili ka ng mga maleta, yung mga katotohanan, picturean, i-video mo, tapos, gagamitin natin na ipakita natin na eto talaga yung mga maleta na dinideliver. Ganon ho Ganon ho yung ginawa rito Para bang nagtipid na, kung binigyan ng budget ng pambili ng Remoa, bumili na lang ho ng mumurahin. Yung po bang tag 100, 1,000 po, 1,000, 1,500, ayan. Dagdagan na natin ng piso, mga kababayan, para maging 1,500 naman. Alam nyo yung mga pang sale, mga kababayan, yung kulang ng piso lagi. Di ba no? Yung mga pang sale, mga kababayan, kulang lagi ng ng piso. Ang tawag doon kasi marketing strategy. Kulang lagi ng piso. Halimbawa, 199, 999, ganyan 399, 299, 599. Ayan, yung maleta, 1499. Alip. Hindi ba kayo nagtataka, mga kababayan ko, yung maleta sa dulo malalaki? Bakit itong maliliit, mga kababayan, pare-pareho, ang dami? Yung pong maletang malalaki, ako po naniniwala, nakakasya yung pong 40 hanggang 50 million. Pero din sa maliliit, mga kababayan ko, ako'y naniniwala na baka nga hindi magkasya yung pong 20 million dyan. Kaya mga kababayan, itong ginagawa nila na sarsuela at scripted na pagsasalaysay ni Saldico na siyang tunay na umamin na nagnanakaw talaga sa kaban ng bayan, eto ngayon ang matindi. Mapapatunayan mo ba? Ikaw, panutya. Hindi ako nagnakaw. Ikaw, Marcoleta. At ikaw, Saldico, isama mo na yung isang panutya na yun daw ang naging emisaryo ni Sara Duterte para kausapin. Sino? Si Saldico. Sinong panutya na yun? Hindi ako nagnakaw. Di wala nang iba kundi si Vic Rodriguez.
Di ba? Puro panot mga kababayan to. Basta panot yata mga kababayan, nagkakasundo-sundo, ano? Ayop! Ngayon, mga kababayan ko, nakita nyo na. Yung bandang dulo, kitang-kita nyo naman, lakihan ko. Yung dulo, malalaki. Bandang lumiit. Eto na, napakarami. Bibilangin ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 14. 14 maliliit. Bandang dulo, yung dulong-dulo, dinulo pa yung malalaki. Di ba? So yan, mga kababayan ko, alam nyo na. Diba? Matindi talaga mga kababayan ko. Paano na ngayon, mga kababayan? Gagawin na nga ho nila ay gagawin na hong bayani. Bayani, ito hong si Saldico, mga kababayan. Ito naman yan, mga kababayan ko. Yan grabe Kung dati, mga kababayan ko, kinasusuklaman ng mga bobot tanga ito kasama na, itong panot na rin na to. Hindi ako nagnakaw. Panot! Grabe, puro panot yung mga kausap natin ngayon, puro panot yung mga topic natin ngayon. Isa pa nga, panot na naman to, Hindi ako nagnakaw. Panot! Panot! Sabi, dati mga kababayan, eto, dinamay pa yung mga anak. Kinasusok lamang ka ng mga anak mo, sabi ni panot na si Harry Roque. Saldi ko dahil sa mga pagnanakaw mo. Ngayon, mga kababayan, salamat kong Saldi, isa kang bayani. Grabe talaga, Panot! Grabe mapag-iisip ng mga ng mga DDS. Nako mga kababayan ko, sinundan pa yan ni Mocha na boboring isa. Sa totoo lang. Alam mo Mocha, kumending-kending ka na lang. Hindi ka bagay magpolitika. Kasi bobo ka eh. Sa bagay, hindi naman nila Mocha. Hindi naman maitatanggi pa. Kaya nga kahit konsyal, hindi ka na nanalo. Kasi alam nila, bobot tanga ka. Biruin mo yung banat mo. Diba? Gawin nyo ng bayani, si Saldico, kahit na aminado na magnanakaw ito. Saan kayo nakakita ng matalino na gagawing bayani yung aminado na magnanakaw ito? Aber? Diba mga kababayan ko? Saan naman kayo nakakita na matinong tao na ang isang taong aminado na magnanakaw ginagawang bayani? Sige nga, paki-explain nga. Kita nyo, isa pa to, si Panot. Sa pa nga. Hindi ako nagnakaw. Panot! Panot! Kita nyo mga kababayan ko, sabi rito, salamat kong Saldi, isa kang bayani sa mamayang Pilipinong kininayo. Mga poking. Ayoko magmurad, Lord, sorry. Pero talagang deserve na itong mga ito murahin tignan nyo mga kababayan ko. Salamat kong Saldi, isa kang bayani sa mamamayang Pilipino kunana. Nabulgar na. Nabulgar sa korupsyon ni Marcos Jr. Ay! Kita nyo? So, nila mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, kanila hong, tinatanggal na na mismo siya yung nag-expose. Diba, mga kababayan ko? Grabe, no? Nabulgar sa korupsyon ni Marcos Jr. Kaya kung ako sa'yo, Junior, umalis ka na sa pwesto mo. Paupuin mo na si Inday Sara, Kita nyo, mga kababayan ko? Paupin na daw si Inday Sara. Yun naman talaga. Di happy-happy na naman si Roque niyan. Yung pong si Roque,
na mayagpag sa Pogo, mga kababayan, babalik na naman, happy-happy na naman sila. Ganyan kayong ginagawang tanga at bobo ng mga ito. Alam nyo ba? Oo, mga kababayan ko, itong mga DDS, itong mga nakikisimpatya na hindi nag-iisip, mga kababayan, kung ano ba talaga yung malalim na dahilan kung bakit itong mga ito ay patuloy na naninira sa gobyerno at kay Pangulo, hindi nila alam. Bobot tanga nga, kaya kailangan natin na dagdagan pa at paghusayan pa ang pagpapaliwanag sa kanila. Nakita nyo ho? Bayani na ho. Bayani na sino? Saldi ko para sa kanila. Diba? Para sa kanila ho, bayani na ho yan. Grabe no mga kababayan ko. Yan, mga kababayan. At ito matindi mga kababayan ko. Nakakalimutan na nila yung mga dapat na ating inuusig. Kita nyo, nabaling kay Pangulo na wala namang pruweba. Pero yung ito, lumabas na ang katotohanan diyan sa Senado, sa pangunguna ni Tito Soto at ni Ping Lacson, na ibulgar na itong mga kaalyado ni Digunyo, mga kababayan ko, abay hindi nila matuligsa. Bakit kaya? Diba? Bakit? Bakit kaya? Our beloved Boss Mike Severa.